na programa ang inklusyon. At kami ni Sir Art ay malunggod nag-welcome sa ating lahat sa ating bagong episode patungkol sa World Down Syndrome Day na ating ipagdiwang nitong darating na March 21. At sa hapong ito, may mag-asawa tayong naimbitahan. At siyempre, may isa din na kilala na nanay sa Mandaluyong City. Marami tayong pag-usapan. Ano ba ang totoo na social inclusion? Paano ba ito natin makakamit? Ibabahagi nila ang kanilang karanasan. Ang karanasan ng kanilang mga anak at ang karanasan nila mismo at ang kanilang pamilya. So ka-Art, huwag na natin patagalin ito. Pwede mo na ba introduce yung ating mga panauhin, ka-Art? Yes, pero bago nun, nakalimutan natin mga kasama natin sila, nabanggit na natin, sila Aisel, Teacher Aisel, nakasama natin dito di-describe. Si Teacher Aisel is ang sign language interpreter, at si Franz ay sa captioning, at ang nag-ooperate po dito sila JM, technical natin, at yung ating director si Ina. Salamat Karanil. At ngayon talaga naman Karanil, sa hapon na to, napaka-saya natin at meron tayo na imbitahan na tatlong importanteng tao upang mapaliwanag nila kung ano ba talagang kahalagaan ng social inclusion, nang walang iwanan ba at hindi naging malungkot dahil sa darating na celebration ng International Down Syndrome Day. At talagang gustong-gusto ko dito makasama, maging co-host, dahil sa aking kapatid na siya din ay Down Syndrome. Kaya makaka-relate tayo. Una natin pakikilala ang mag-asawang may anak na Down Syndrome. Sila po ay si Rudy at Seni Ungson. Tama po ba? UNGSO. Ungson. So, yun po ang ating una na magiging bisita. At isa po ay si Ma'am Rowena na nanay po siya ng may Down syndrome din po. So, ang ating po munang introduce ay si Kuya Rudy, si Mr. Rodolfo Di Ongson. Siya ay cultural graduate po ng Agricultural Economics graduate at UP Los Baños ba? Dito pala sa amin sa Los Baños, Laguna, Kalamba po ako, Kuya Rudy. At nag-board po kasi sa Department of Agriculture siya. At naging po sa National Food Agriculture Council, doon din po siya trabaho. At Environment Natural Resources, doon. At sa private sector, nagtrabaho sa Club Pilipino, kung saan po naging sikat po yan nung panahon po ni Cory Aquino. Po. At sa Standard Microsystem, tama ba? Ngayon po, microsystem. So, I serve as board member ng DISAPI at ng mga early intervention and program and vice president for the Special Olympics. Mahirap-hirap na trabaho pala ito. At siya pong family coordinator sa family coordinator ng Special Olympics din pala ito. Asia Pacific Special Olympics. Okay, international. Ngayon po si Ate Seni, ang kanya pong magbuting may bahay. Ayan po ay graduate po ng Bachelor in Administration. Teka lang po, binabasa lang po na aking screen dito. And Business Admin. From the unit? Ay, okay. So nag-graduate po siya doon sa UE. Siya po ay nag-graduate din po ng Master Public Administration at nag-work po sa National Food Agriculture. Pareho po pula sila, National Food Agriculture Foundation. National Economic. Nagtrabaho din po siya sa NEDA, si Ate Seni. At nagtrabaho din sa various project, short term. Siya rin po prejudicial counselor po sa marriage counseling ba? Sa parenting program para sa diocese ng program.
for Cubao Diocese, okay po. Assistant coordinator din po ng family administrator and sa kanila pong Lady of Fatima, Quezon City. Si Rudy, si Kuya Rudy at si Ate Sherry ay member po ng Couples for Christ. So talaga pong naka-incline sila sa religion. Ngayon naman po, pakikilala natin si Ma'am Rowena Ramento. Tama po ba? Ma'am Rowena Ramento o tawag na Ate Weng. So, siya po ay 65 years old. Mother po siya ni Rose na si 30 years old na si Rose Ann Ramento, 30 years old po na Down syndrome po. Siya po ay woman with Down syndrome. At profession ay siya school guard ba? Malaki po ang kanyang trabaho at medyo malaki ang responsibility pero yan po ay hinahangaan po natin para po sa kabubuti at ka-security po ng ating mga estudyante sa eskwelahan. Past president po ng Down syndrome po ng kanilang federation at Parents with Disabilities po sa Mandaluyong. So ngayon, ayun po, Karanil, back sa'yo at natin pag-usapan at ma-interview natin sila kung ano nung pwede natin matanong saan at maintindihan natin kung ano ba ang social inclusion para sa Down syndrome. Back to you. Maraming salamat ka-Art, no? Idagdag ko lang kasi hindi nailagay ni Sir Rudy na si Sir Rudy ngayon, no, ay bahagi, no, ng technical advisory group, no, ng Northfield Foundation, no, sa proyekto ng Northfield Foundation on Down syndrome. Siyempre, pag nandoon si Sir Rudy, nandoon din, no, si Ma'am Seni, no? At maganda talaga ang kanilang partnership, no? Mga ano pala sila ka-Art, no, mga masabi natin siguro na nagbibigay ng counseling, no, sa mga mag-asawa, no? At saka siyempre si Mami Weng, no? Sabi mo nga, ka-Art, malaki ang kanyang responsibilidad bilang school guard. Yes. No? At si Mami Weng din, no, yung nagiging presidente, no, ng Down Syndrome Association of Mandaluyong City at naging opisyalis ng Federation of Parents of Children with Disabilities of Mandaluyong City. Okay, sige. Good afternoon, Sir Rudy and Ma'am Seni, no? Would you like to greet, no, yung ating mga kasamaan sa Couples for Christ or yung mga kilala natin, no, sa DISAPI, Sir Rudy or Ma'am Seni? Nakamute kayo, Sir Rudy, nakamute. On ng inyong mic. Okay. Magandang hapon sa Ranil, maraming magandang hapon na Art. Maraming salamat sa pag-imbita sa amin bilang maging kabahagi ng inyong programa ngayong hapon. At binabati ko po lahat ng mga nanonood, lalo na yung mga batang may Down syndrome, mga magulang na may Down syndrome na gustong malaman pa, may malaman pang bagong impormasyon o ibahagi namin ang impormasyon sa aming pagpapalaki sa aming anak na may Down syndrome. Lalo-lalo na yung mga aming mga miyembro ng Couples for Christ, kilala si Sarah, associated na sa amin si Sarah sa aming Couples for Christ, hinahanap palagi pagka nakita kami. Magandang hapon po. Ako po ay nagagalak na maging kabahagi ninyo sa hapon na ito para po pagkwentuhan po natin ang buhay-buhay na pinagaganda ng ating mga anak na may Down syndrome. Okay, thank you, Ma'am Seni, Sir Rudy. Mami Weng, i-shoutout mo na yung school mo doon at yung mga members natin dyan sa Mandaluyong. Mami Weng. Hello po. Ako po si Mami Weng. Shoutout po sa Down syndrome ng Mandaluyong. Sa mga dancers din po ng Mandaluyong na may DS members.
sa Andres Bonifacio Integrated School po, kung saan ako nagtatrabaho. Shoutout po, tsaka sa mga friends ko rin po. Siyempre, yung mga kakilala natin, di ba? Yung mga kasama natin, Mami Weng Cerruti, no? Opo. Sa Northfield Foundation. Kasi Yes, di ba? oo. Malakas ang samahan ng mga magulang na may anak na may Down syndrome na kasali, no, sa programa ng Northfield, Luzon, Visayas, Mindanao yon, no? So, nandito ngayong hapon si Mami Weng at saka si Sir Rudy at si Ma'am Seni. Okay, sige. Mami Weng, kamusta na? Anong pinag-abalahan natin ngayon? So far po kasi malapit na yung graduation, kaya busy ang school. Sabay-sabay. Sabay-sabay po Yes sila po. yung grade 6 po, tsaka kinder, moving up, grade 10, moving up. Kanina po, nagsimba po yung mga graduating mga schools. Sa 12 naman po, sa Down syndrome, we're preparing po sa magaganap na yung malakihan po, yung Happy Walk po, na taon-taon po ginaganap dahil sa DISAPI po, dahil member kami ng asosasyon ng mga Down syndrome. Tapos po, iniintay po namin yung as I said po, yung seminar nyo, na pa-seminar nyo po. At saka busy po kami sa plano na magkakaroon po ulit ng livelihood. Hindi lang po ang Down Wow! syndrome. Opo, hindi lang po ang Down syndrome, lahat po ng disabilities. Parang nakakaingit ata, Sir Art, yung yung taga Mandaluyong, parang iba't ibang programa nila, Sir Art, no? Oo nga, masyado silang active. Naiingit tuloy tayo. Okay, sige. Ma'am Seni, Sir Rudy, ano naman yung pinagkaabalahan natin maliban doon sa inyong apostolic work? Yan ang pinaka... Medyo, Alam mo kung anong ibig sabihin ng apostolic work? Taong simbahan. di po. Sige nga, Sir Rudy nga, Nagtututor po sabihin ng niyo nga apo. kung ano ang apostolic work ninyo. Nagtututor po Mga ng apo. 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 Alam, pinagkakaabalahan po namin yung aming pag-attend sa aming mga CFC activities. Yun po, yung pag-intindi ni hatid sundo kay Sara sa trabaho. Ganun din po sa aming apo. More or less, medyo tahitahimik po ang buhay namin ngayon. Okay, sige. Mas lesser Okay, ng aming involvement ngayon. Okay. Baka sa susunod, no, maging marami na yung involvement nyo, Sir Rudy at saka Ma'am Seni. Okay, sige. Okay. Ka-Art, ikaw na siguro magsimula ng tanong sa kanila, Ka-Art. Okay, sige. Unahin po natin muna sila Kuya Rudy at Ate Seni, no? Kuya Rudy at Seni, nung nagkaroon po kayo ng anak, no, paano niyo nalaman na may Down syndrome? Kasi po ako, simula po nung nasa tiyan ng nanay ko, nalaman na namin mayroon pong kapansanan. Pero nung lumabas, di namin siya trinato may kapansanan. Sa inyo po, paano niyo po nalaman at paano po niyo natanggap na mayroon po kayong anak na may kapansanan, lalo na ang taong may Down syndrome? Sa amin po magkakapatid, immediately po niyakap namin siya at tinanggap namin siya. Dahil ako po una-una, hindi pa po ako agad bulag noon. Late na po ako bulag. Kaya siya po ang naunang napagpunta na natugunan namin ng aming pagmamahal. So sa inyo po, paano niyo po na laman at paano po kayo noon, na ano yung naisip niyo noon na meron akong anak na may kapansanan? Opo. Sige po, Kuya. Noong pong una, kasi po pag labas sa'yo, yung pedya na more or less nasasabi na niya kung may Down syndrome ang baby. So, medyo medyo may pagkabigla po yung pagsasabi sa amin nung nasa ospital pa lang ako. So, talaga masyado kaming na-devastate noon dahil nagulat kami dahil wala naman pong way pa noon na malaman Si Sarah po, ang anak namin 45 years old na po ngayon. So sa akin po, sobrang parang pinagbagsakan ako ng langit at lupa kasi
it's something na hindi mo ine-expect sa buhay mo. You had your dreams, kung magiging babae ang anak mo, kung magiging lalaki. And then, having a Down syndrome baby was really something new to us. Puro question mark po nun sa akin. Si Rudy po, mas madali niyang natanggap. Pero sa akin po, it took me 3 years po bago po talaga magkaroon ng Wow, 3 kapayapaan sa years. Well, sa din, puso three ko. years, no? At yun po ay dahil lang na kahit po may struggle sa puso at isip ko na matanggap yung pangyayari, hindi po yung bata ang hindi ko matanggap, yung pong pangyayari. Siyempre po minahal ko din kinalinga, siyempre dahil baby mo anak mo. But yung pagka-accept ng pangyayari, yung po yung naging struggle. And only after 3 years, nung katabi ko siya sa kama, sinabi niya sa akin, "Nanay, love you." Nagulat po ako nung sinabi niya yun. Hindi ko po in-expect. And so, that was the only time after 3 years na nasabi kong, "Thank you, Lord, for this baby. Thank you, Yeah. Lord, for this." Sir Rudy, bakit ikaw, Sir Rudy, bakit mas madali mo natanggap, no, ang karoon ng isang anak na may Down syndrome kumpara, no, kay Seni? Ang pagkakaano ko, kasi sa faith lang pagkakaloob ng Diyos kasi galing sa ano, binigay ng Diyos sa atin yan, dapat tanggapin lang. At saka isang bagay na nagbigay sa akin ng pag-asa nun, yung doktor na nagpaanak kay Seni noon, ay may anak din na Down syndrome. Sabi niya, huwag kayong Okay. mabahala. Dr. Wichanko. Oo. Dr. Wichanko, huwag kayong mabahala. May anak din akong Down syndrome. Mukhang sabi niya, parang don't worry, wala kayong dapat intindihin kasi para ba normal lang sa kanya yung nung naging kalagayan ni Sarah nung nilabas siya. So, yun ang nagpagaang sa akin. Natanggap ko siya. Sabi ko, this is just parang regular na anak na ano namin, mga na anak namin na parang anak namin na sabi namin, ganun din ang gagawin namin. Kung anong doon sa panganay namin, parehas lang gagawin namin kay Sarah. Yun ang nagpag-aang sa akin. Natanggap ko kagad. Maski hirap kami malaman, hindi namin alam na to 1980 ang wala kang kamalay-malay about Down syndrome. Alam mo kung paano namin nalaman? Nagbukas kami ng encyclopedia. Hinanap namin sa encyclopedia yung Down syndrome. Merong maliit na article doon about dinidescribe about Down syndrome. Wala pang Down Syndrome Association, wala mga support groups. So, wala pa kaming kamalay-malay about yung mga taong may kapasanan katulad ni Sarah. Okay, sige. Si Dr. Wichanko, sinabi niya sa amin na siguro yun yung nakapagpalubag loob kay Rudy. Do not worry, you have been blessed with an angel. Ang ganda naman, no? Ang ganda naman ang perspective, no, ng doktor na yon, no? You are blessed, no, of having a child or a baby with Down syndrome. Puntahan natin, Kuya Art, no, si Mami Weng. Mami Weng, kayo naman, no, paano niyo nalaman na may na si Rose Ann ay may Down syndrome? Ano yung pakiramdam mo ng iyong pamilya nung nalaman nyo na meron din Down syndrome si Rose Ann? Actually po, nung yung dinadala ko po siya sa sa womb ko, parang siyempre po may 3 na siyang kapatid. Sabi ko bakit parang iba? Iba tong nararamdaman ko. Sabi ko gano'n. Tapos sabi ko lahat naman kompleto po, lahat vitamins, mga gano'n. Pero talagang iba po yung nararamdaman ko. Sabi ko, Lord, kung ano man tong nasa loob ng sinapupunan ko, sana hindi siya maging pabigat sa akin. Sabi ko nga gano'n. Talagang humingi na ako ng nag-pray na ako talaga kay Lord kasi talagang iba. Yan, instinct ng nanay yon. Tapos po nung pinanganak ko siya, it took me 9 days bago ko siya makita. Hindi ko talaga siya nakita. Yes po.
hindi ko siya nakita. Tapos, nung nasa CS, kasi CS po ako, sa ward na yun, yung mister ko po, pabalik-balik lang, tinitignan ako. Tapos, ang sabi niya po, si Rose Ann daw, ay nasa incubator daw po, dahil kulang daw ng Sabi ko, bakit ang tagal naman? Sabi ko, bakit 9 days? Hindi ko pa siya nakikita. Sabi ko, kamusta ba yung anak natin? Tapos, without knowing po ng husband ko, sinundan ko po siya kahit masakit yung tahi ko. So, bumaba. Oo. Na sabi ko, ginogoyo ata ako nito eh. Sabi ko gano'n. Opo, may something ata. Bakit hindi niya magsabi sa akin? So, bumaba ako. Nakita ko, Peja Ward. Sabi ko, bakit Peja Ward siya nagpupunta? Tapos, ang ginawa ko, pagpasok ko po ng Peja, meron po doon small box, parang small box na may lights on, nakatutok. Tapos, iniyakan ko po yung batang yon kasi nakahubad po siya. Iniyakan ko siya kasi ang dami niya natusok ng dextrose. Lahat po ng katawan niya, ng part of the body, green na. Sabi ko, ang payat-payat tapos tinadtad ng ganon. Sabi ko, parang ine-experiment naman tong batang to. Yung pala po, yung mister ko nasa likod ko. Tapos sabi niya gano'n sa akin, alam mo na ba? Sabi ko, ano po yung alam mo na? Siya yung anak natin. Sabi nga, ay di, Diyos ko po talaga, yung hagulgul ko talaga dahil naawa ako dun sa anak namin na si Rosan pala yung parang pakiramdam ko, in-experiment eh. So I called my mother na mag-waiver na lang sa ospital, ilabas na yung bata, tapos kung ano yung gamutan sa bahay na lang. Iaani natin, kaysa naman nandoon na parang hindi ako komportable na nasa bahay ako, tapos yung anak ko pala parang opera na. So, lumalaki si Rosan kasi iba talaga pag yung DS, sobrang sensitive sa gatas. Kasi pag nagsobra siya, nagra-rashes, yung gano'n, tsaka sobrang lambot ng kanyang mga katawan. Tapos, nagtanong kami, kung pumunta ako ulit sa OB ko, ko, kung ano yung kaso ng anak ko, bakit ganon. Tsaka doon ko lang po nalaman na may Down syndrome yung anak ko. Kasi mukhang in-check, yung gano'n, sobrang flexible, malambo. Doon ko po siya nalaman. Sa family po, parang accepted naman. Accepted po siya, walang halong yung iniiwasan siya, parang nandidiri, gano'n. Wala pong gano'n. Na parang sobra nga siyang binibaby ng mga kuya niya kasi siya nga yung youngest. Ganun nga po nangyayari talaga, Ma'am Wena. Ang ang tanong ko sa inyo, yung word na Down syndrome, alam niyo po agad siya na Down syndrome o sinabi, kasi noon kami nalaman namin ang tawag pa nung araw, Mongoloid. mental retardation. Oo, Yun ang retarded tawag po. noon. Sa amin Mental ng retardation. mongoloid. So yun yung gamit pa noon. Tsaka kaya mongoloid, the worst, di ba? Oo. Opo, Mongoloid ang ginamit na term sa amin. Gamit. Opo, late na natin nalaman yung salitang Down syndrome. Down syndrome. Totoo po yan. Opo. Ayun, back to you, Karonel. Sige, no? At least, no, Sir R, tulad din ninyo, no? Hindi naman sobrang hirap, no? Yung pagtanggap, no? Ng pamilya, no? Sa kanilang miyembro na may Down syndrome. Kasi nararamdaman din yon ka-art, di ba? Ng isang Yes. bata kung siya ay accepted, tanggap ng kanyang magulang at ang kanyang pamilya. Okay, so dahan-dahan na tayo, no? Pupunta na tayo, no? Anong mga intervention, no? Ang inyong ginawa, yung pinuntahan, no? Sa kanilang therapy, sa kanilang education, at paano sila unti-unti ninyong inihanda para matuto sila ng kanilang mga self-help, no? And later on, no? Makapag-empleyo sila. Okay. Sino ba yung gustong mauna? Karudi, kayo yung gustong mauna? Sige. Sige. Kwento ko lang kasi biro mo 1980, wala ngang kamalay-malay, wala kaming kaalam-alam tungkol sa Down syndrome. Wala pang wala pa social media. Sabi ko nga, ang pinagkunan namin information was encyclopedia. So meron tama-tama noon, meron akong naging kaibigan na isang Englishman. Sabi ko,
nabanggit ko yung anak ko na may Down syndrome, pinadala niya ako ng libro about Down syndrome. Isang libro, naghanap kami sa library. So, ang ginawa namin, binasa namin ngayon, nalaman namin about her conditions, bakit nagkaganon, anong dapat namin interventions. That time, wala pang mga interventions, wala pang mga therapy. There was one therapy na nalaman lang namin sa kapwa parent. Balita na, word of mouth. Pumunta kami dyan sa may Dr. Lemansares. Dr. Lemansares, Sa dyan sa may Cardinal Santos. Santos, isang maliit na parang maliit na bahay dyan, doon siya, 2.5 years old, tinerapi siya ron, almost 1 year. Malayo sa amin yun, sinaga talaga namin para araw-araw, din, every other day, dinadala namin doon for therapy. So, after that, sabi niya, okay na. Yung unti-unti namin, sabi niya, mag-try kayo sa UP, Child Child Development Center. So, pinasok namin sa Child Development Center, tinanggap siya. Nag-aral siya doon hanggang 8 years old siya sa Child Development Center sa UP. Malayo rin sa amin yun. Sinaga talaga namin para lang kapag-aral siya. Yun naman ang kagandahan. Maganda ang naging development. Yan rin ang naging therapy sa kanya. Walang formal therapy talaga kami inano. Bukod doon kay Dr. No Limasares, PT. walang PT, walang speech therapy. Kaya wala pa kami kamalay, wala Okay. pang may alam kung how to help them. Maski yung mga teachers, hindi pa rin alam kung paano gagawin, makapag-refer sa amin. So, by word of mouth, nagkakaalaman kami pagka may mga seminars about taong may kapansanan, pupunta namin para lang tapos nagtatanong-tanong kami sa mga, just lalo sa UP. So, hanggang noon, tapos tinuloy-tuloy namin pagpapaaral sa kanya, palipat-lipat na school, naghanap kami ng mga special school hanggang makatapos siya ng high school. DEX program. Sa DEX program ng high school, nakatapos siya ng high school at the age 20. At least yun, malaking development sa kanya, not only in terms of academics, but also yung kanyang pakikipag-deal sa kapwang mga bata, sa ibang tao, sa teachers niya, natuto siya ron. Especially. So, that time na doon din siya nag-training as sa Special Olympics, sumasali siya sa mga sports activities, hanggang one time nga nung she was 18, sabi nga, sama namin to sa US para mag-participate sa Special Olympics sa Amerika. Sabi namin, okay, walang problema para for her good. Sumama siya. Siyempre ako sumama rin, pero hindi kami kasama ro kung saan nakatira sila. Binigyan namin siya ng pagkakataon para makasali. Hindi sumali siya sa running long jump, standing long jump. At ang kagandahan nun, nanalo pa siya ng medal sa Special Olympics sa Amerika. So tuwan-tuwa kami, malaking sa amin yun, boost sa amin, mga ego sa amin, moral at saka sa moral namin, na may malaking malaki ang pag-asa ni Sarah. So doon nag-Special Olympics siya, iba-ibang events na sinalihan niya, nag-gymnastics, Wow. hanggang napunta sa bowling, 10 pins bowling, na doon siya nag-excel sa 10 pins bowling. Hanggang 30 siya, nag-10 pin bowling siya, Special Olympics. Bukod doon, after graduation sa school, hinanapan namin pagkakataon. Nagbukas kami ng maliit na tindahan sa aming katabing bahay namin para mabigyan sila ng pagkakataon para matutunan niya kung paano sabi namin, maturuan namin, baka ito ang pwede sa kanya. Pero hindi rin nagtagal, iniiwanan yung tindahan. Iniiwanan, hindi niya rin matyagaan yung tindahan kasi siyempre kukunti ang tao. Hindi niya type yung So, hindi niya type. So, may nakilala kaming isang doktor na mayroong
siyang teacher aide. So, tinanggap naman siya teacher aide sa isang school dyan sa may Project 8. So, nakadalawang taon din siya ron, teacher aide. Nag-aalaga siya ng mga yung mga special Nursery. sa nursery ng mga ng mga batang may kapansanan din. Iba-ibang klaseng kapansanan. So, nagsimula doon, paiba-iba yun hanggang nagsarado yung school na yun. Nalipat naman sa isang pizza parlor na may kaibigan kami na may pizza parlor. Sabi namin, pwede mo bang tanggapin as worker dyan maski 3 oras lang? Waiter, tigatulog, tigalinis dyan. Tinanggap naman siya. Pero ang kondisyon namin, kami ang papapasahod. Kunyari, sumasahod sa iyo. Okay, sige. Ministro ka na lang Sir, Ministro ka lang okay, sige. Sir Ruby, no, Ma'am Senny, balikan kayo namin yung mamaya, no? So nakita natin, no, Sir Art, no, yung proseso na inihanda nila unti-unti na Sige. yung kanilang anak Oo. na si Sarah. Sige, balikan kayo mamaya namin na ni ni Sir Art, no. Kayo naman, Mami Weng, paano nagsimula? Nagkaroon ba ng therapy? Pinag-aral mo? Kung saan-saan? Ikwento mo nga sa ating mga tagapakinig, Mami Weng. Sa akin naman po, wala pong therapy kasi nung panahon na yon. So, bawat po magkakaroon ako ng anak, manganganak ako, nag-resign po ako sa trabaho para makapokus sa para mapalaki ko siya. Siyempre naman po, nakita ko na gano'n yung sitwasyon ng anak ko. Ako na lang po, mommy's therapy lang po ang ginagawa ko. Okay. Oo po, hinihilot ko yung mga legs niya, yung mga niya, lahat po inaano ko sa kanya. Habang lumalaki naman si Rosan, yung alam mo, yung speech po, dahan-dahan yun eh. Dahan-dahan po yun hindi na nga uso yun, pati yung sa paglalakad niya, dahan-dahan din. Hindi naman po nakukuha natin sa biglaan, sa tiyaga-tiyaga po. Sa Mandaluyong naman po kasi, marami pong SPED school. So, sa age na parang 4 o 5, pinasok ko na po si Rosan sa SPED. Sa una-una muna sa 9 de Pebrero po, SPED po yon under kay Ma'am Judith. Tapos, yung pala, may mas malapit pa sa school namin na SPED din school. So, nilipat ko po siya sa Jose Pabella Memorial School. Na doon na po siya doon na siya nagtagal hanggang nagkaroon siya graduate siya ng pre-book, ganon. Nakikitaan ko na po kasi siya si Rosan doon sa school na yon, gusto niya magtitinda. Kasi sa school ng SPED, yung mga SPED po na mga bata, tinuturuan magtahe, magluto, maglinis, yung mga housekeeping ko po, yung mga basic, tinuturo na po sa kanila yung sa younger age. So parang nakikita ko si Rosa na, kaya niya pala yung mga ganyan ng mga routine, sabi ko nga gano'n. Tsaka na habang pumapasok po siya, ina-advisean ko siya. Una, hinahatid-hatid ko. Sabi ko parang ayoko rin naman maging independent si Roseanne. So sabi ko, sige, ikaw na lang pumasok mag-isa. Sabi ko nga ganon. Tsaka huwag kayong tatanggap ng mga pagkain pag hindi mo kilala. Sabi ko nga ganon sa kanya. Tapos sabi ko, tatawag ako sa ma'am mo kung nasa school ka na. Hindi alam ni Roseanne na sinusundan ko siya. Siyempre, hindi ko naman siya pwede pabayaan. Sinusundan ko siya. Tapos, pag uwian din, hindi niya alam, nakaabang din ako. Kasi alam mo kasi sir, yung mga DS, nung time ka kasi si Rosa nawala yan na 2 weeks. Parang, within 2 weeks nawala siya. Naku, ang maganda lang na tinuturuan yung batang magsalita kasi napunta siya sa Camp Crame. Ang layo naman, Mami Weng. Layo. From Mandaluyong to Camp Crame. Yes, from Mandaluyong to Crame. Napunta siya kasi sumabay siya doon sa mga batang gala na hindi na kung saan-saan nagpupunta, sumabay po siya doon. Tapos ang maganda lang kay Rosan, marunong siya magsalita. Kasi in-specify namin ang pangalan ng mama niya, papa niya, saan siya nakatira, yung gano'n. Naging halos mabaliw-baliw po kami noon. Nagawa pa kami ng mga mga poster na namin sa mga pumunta pa kami sa GMA, sa ABS-CBN para manawagan. Opo, talaga dumaan, napraning po ako noon kasi 2 weeks yun. Tapos nagulat kami, may tumawag sa amin, Barangay Crame. Kasi yung bata daw,
ang natutuwa naman ako, ang nakapulot kay Rose, isang general. General po ang nakapulot. Yes. Nagulat si General, bakit daw si Rose Ann, parang alam yung shampoo, alam yung sabon, yung mga lotion, ganon. So sabi niya ganon, hindi ito batang gala, sabi niya ganon. Kasi ano siya alam niya yung mga bagay na ginagamit. So sabi nga, yung anak, wag na daw isole si Rose Ann kasi natutuwa na nga yung anak ng General. Aampunin na. Opo, aampunin na. Sabi ng General, wag, baka maano tayo ng kidnapping, sabi gano'n. So, lumapit sila barangay to barangay Krame to barangay 9. Nag-usap sila. Yun, nasoli si Rose Ann kasi sabi niya, doon po ako sa 9 nakatira. Ang mama ko po si Mami Weng. Ang tatay ko po si ganon. Lahat po ng tinatanong sa kanya, nakakasagot siya. Through coordination na siya mismo ang para maisoli namin siya. Ang ganda Tapos- naman, Mami Weng. First time ko narinig yung kwento mo to Okay. Ka-art, no? Sa ating Oh, mga yes. ka-inclination. Siguro mas maganda, no? Kita natin. Actually, meron tayong video, no? About Rose Ann. Para mas makilala ng ating ka-inclination, no? Ang tungkol kay Rose Ann at saka sa Ramento family. JM? Amen. Ramento. Nakita ko na. Ako po si Mami Rowena Iramento. Mami Weng po ang tawag niya sa akin. Ating president po ako ng Down Syndrome Association. Samahan po sa Mandaluyong ng mga magulang na may mga anak na Down. At si Rosan po, ang anak ko, ay 24 years old na siya. Ang habi ni Rosan, pag walang pasok, nakikinig ng songs. Tapos nag-drawing. Sa community, si Rosan talaga popular to. Kasi friendly to mahilig din siya sa mga bata. Pero siya yung nag-aaral siya, hindi ko na siya hinahatid. Pag galing sa bahay, diretso. Tapos tatawag ako sa teacher niya kung nandiyan na. Tapos pag uwi, diretso pa rin. O kaya pag nandun pa sa school, daanan mo, sabay tayo. Ina-advise ko rin yung mga parents. Huwag ibigay-bitok yung mga bata. Bigyan nyo ng maraming time. Huwag nyo kasi porke na sa school. Ipapagbahan nyo sa school. Iba yung sa school. Iba yung sa bahay nyo. Sabi ko pa gano'n. Si Rosan sa school, doon na siya nag-start nung meron na siyang nagpa-practice na magbenta. May training sila na nagluluto sila. Tapos yung niluto nila, inaalok nila sa sa school din, by room. Minsan umaabot pa sila sa amin. At pinayagan naman ng principal namin na magtinda siya ng pandesal. I-stop ko nga si Rosa nung pag-school kasi nga gusto ko naman level up. So we attended yung Happy Walk sa Disapi. We attended that kasi meron doon interview. Ginagawa silang job interview for ng mga batang may down. So sabi ko, sige, grabe natin chance to in-interview. Binigyan kami ng Unilab ng chance through Project Inclusion na interviewin ulit siya para puntahin sa Unilab dun sa office nila. Yun, nagulat ako nung sinabi nga ni Ma'am Ange na tanggap siya. Diba? Parang wow, parang level up. Although before, ang start namin kasi parang part-time. Kasi baka hindi nila kayanin yung 8 hours Caravan Foods Group Incorporated located at Makati. Isa siyang company na nag-hire ng mga batang may kapansanan like Down syndrome, mga PPA, almost ganon yung mga trabahador nila. Si Rose, alam mo ba, tuwan-tuwa ako kasi first salary niya. Kasi nakikita niya ako before, nag-hand wash ako kay Manuel. Para hindi ka na mahirapan, bumili ka ng washing machine. That's yung first gift niya sa first sweldo niya sa akin. Yun. Ang second sweldo niya, napunta sa ate niya kasi nanganak yung ate niya, yung pamangkin niya, nasa ospital. So sabi niya, yung sweldo ko bigay mo kay ate, pabili ng gamot para sa pamangkin ko. Very happy kami, naging anak namin si Rosan kasi masayahin, mabait, at palagi niya kami nire-remind, linggo ngayon, Charles Day. Very, yan ang gusto-gusto ko sa anak ko. God-fearing din tayo. Nung nagkasakit nga ako, Papa Lord,
pagalingin mo mama ko, ayoko mawawala si mama, yung sakit niya, ganyan. Yun lang yun, di ba? Hindi lang si mama, lahat po, pati mga pangking ko, kuya ko, ate ko, pinsan ko, lahat naka-describe. Hindi siya sir, mapagbigay na bata at wala masabi. Nung nagkatrabaho si Rose, talaga saya-saya ko, yes. Sabi ko, parang dream come true ko. Hindi pala yung kapansanan ng anak ko. Hindi nagiging balakid yung kapansanan ng anak ko para magkaroon ng trabaho. At hindi na trabaho, permanent na, regular na. Si Rose ang dream ko na fulfilled na. I'm Arvin Visitacion. I'm the area manager of the North Area for the Caravan Food Group Incorporated. We started with LA, which is founded by our CEO Francis Carl G. Reyes in 2017. Our first brand is the Elite, and then later on we come up with another brand, the Overdose. With Elite, we support the local farmers and we promote our advocacy in inclusivity and diversity in workplace. That's why we hire differently abled people, usually deaf, person with autism and Down syndrome. First, we affiliate with some organization. We get referrals from them, and then with their referrals, we look for those applicants na malapit sa mga branches na will open para mas accessible ka sa kanila. Si Rose Ann from Unilab, very jolly. So sometimes binibiro ko nga siya, why ano kasi hindi ka ba masaya? Lagi niya sinasabi na masaya siya, nag-work siya. Tapos every time na we have like customer to bring yung orders, lagi siyang nag-suggest na siya na yung magdala. Very jolly siya. We're so happy to share that we have some deaf partners and differently abled employees. You can rest assured that once these people given a chance to be employed, they will cherish such opportunity and they will put to their heart that there's a company who will give them this opportunity. Okay, so maraming salamat, no. Mami Weng, no, bago tayo pupunta kina si Rudy at Ma'am Seni. Kamusta ngayon si Rose Ann, Mami Weng? Okay naman po siya sa work niya ngayon. Nag-i-enjoy doon sa trabaho niya bago ngayon. Sumaganda kasi tuloy-tuloy pa rin yung trabaho ni Rose Ann, Mami Weng. Yes po, ganun. Nagtuloy-tuloy kasi from food caravans dahil nag-pandemic, in-stop muna sila. Tapos nag-resume ang hinire yung mga regular employees kasi syempre maghahabol sila ng quota, yung ganon. So parang through Disapi rin nagkaroon ng partnership with Shakey's. Ayun, napasok ulit si Rose Ann doon sa Shakey's. Nasa Shakey's. Opo, dati sa Shakey's siya, parang may nagsabi sa itry mong ipasok si Rose Ann sa sa South Star Drug. Awa naman ng Diyos, nakapasa po at nasa South Star Drug po siya ngayon. Full-time po siya, Mami Weng. Full-time na. Yes po, full-time. Opo. Wow. 8 to 5 na po siya ngayon. 8 to 5. Okay. Kasi- Sige. Opo. Very good. Yan yung update Yung- kay Rose Ann. Okay. Yeah. Sir Art, no, papunta na lang tayo, no, kasi medyo limitado yung ating panahon, Sige, no. sige. Ipakita na Darling. rin, no, ipakita na rin natin yung yung video, no, ni Sarah, no. Para at least, no, pero medyo mahaba-haba, no. Mahaba Si yun. Rudy at Opo. saka Ma'am Senny, medyo binawasan namin ng konti. No? JM, please play
no? Makikita ninyo yung inyong lingkod dito sa video. Is Sarah Angeline Elfuson, 43 years old. Bibili talaga ako ng kating ko. Yan, Kating ito yung kating ko. Ito yung aking senior citizen ID card, no? Kating ko yung Ating bibili. ko. Yeah. Thank you. Wow, galing. Galing, Sarah. Mga ilang taon na kayo na magkasama dito ni Sarah? Mga 2 years po. Alam naman po natin na may disability si Sarah. So, wala naman na po kailangan i-improve. Kasi kung ano naman po instruct sa kanya, ginagawa naman niya po. Minsan kahit automatic na po, hindi mo nasasabihan, ginagawa na niya po. Ano siya, kagaya po ng ganyan, nag-out siya ng mga item para hindi rin po siya nabubur. Pag pero naman po mga i-display, pag bago delivery, nag-display na rin po siya. Naglilinis din po siya. Asis ako, spray ako. Opo. So gusto mo ba yung gawin? Opo, lahat po. Anong nakita mo na naging positive, no? Na nagkaroon yung anak ninyo ng trabaho? Malaking bagay sa amin to. Kasi yun ang dream namin talaga na maging independent sila because we're not here all the time. Pag wala na kami, may trabaho siya, nakapag-save siya, meron siyang pwedeng gawin, butin, meron siyang pwedeng pagpunan ng kanyang kabubuhay. Unang-una napapasalamat kami sa Southstar Drug sa pagbibigay ng oportunidad kay Sarah para maging productive member of society. Kasi dahil sa pagbibigay nila ng trabaho, alam namin sumaya si Sarah na naramdaman niya na hindi siya yung nandyan lang sa isang tabi. Kagaya din siya ng iba na pwedeng magtrabaho, kumita. Masaya ka ba dito sa trabaho mo? Opo. Bakit ka masaya? Kasi happy ako. Kasi very happy ka. Unang-una na sumaya siya. Tapos parang na-build more yung self-confidence niya. At saka yung socializing skills niya nag-improve. Tapos parang yung sense of responsibility niya mas na-enhance pa. Meron siyang kinikita na nabibili niya yung gusto niya mga cosmetics. Pati kami, naiisip niya sa sweldo niya, kinikita niya. Kami, binibigyan pa kami ng tago 1,000 pesos para lang. Every month para pag nakasweldo siya. Surprise pa yun, surprise. Lalagay niya sa under the pillow. Sabi niya, hanapin mo yung surprise ko sa inyo tatay at nanay. Lately, siya na yung nagbibigay sa amin ng pambili ng bigas. Every 2 months. Happy siya to help out. Isa po, bigyan ko sila yung sahod ko. Pag may sahod ka dito, nagbibigay ka sa kanila ng sahod? Opo. Ang bait mo naman. Opo, malaki sahod ko po. Ang mensahe po namin, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Sila ay may mga kakayahan din na pwede nating linangin. Siguro yun ang blessing sa atin ng Panginoon. Yung mga maliliit pa yung anak, lalaki sila, very loving, masipag sa bahay. Bigyan natin sila ng oportunidad para matuto. Marami tayong pwede pang magawa sa ating mga anak na may kapansanan katulad ni Sarah. Unang-una, mabigyan sila ng equal opportunity lahat. Ito, pakita pa lang na meron silang kakayahan. Mabigyan sila itong pagpasok niya sa Southstar Drug nito is giving the chance to other
people na may kakayahan. May dagdag ko lang po, yung marami din po siguro kayong nakikita na mga DS children na sa streets, sa kalye na nangangailangan ng tulong. Siguro po yun yung mga dapat din nating matulungan, ilapit sa pamahalaan para masuportahan, maiangat ang kanilang kalagayan sa buhay, lalo na yung education ng mga bata. Improve our education, lalo na yung SPED natin sa public school. Sana ma-improve natin yung SPED natin, na hindi lang yung pasayaw-sayaw sila, kanta-kanta lang. Bumukas pa sana yung mga mata ng ibang mga employer na makapag-employ pa na mas maraming bata katulad ni Sarah. Itong experience ng Miss Robinson has been with us for the past 7 years. Matagal na to. Kung hindi maganda to siguro, hindi tatagal to. This is a model that we can probably appreciate and look at through this model ng Robinson South Star Drug na pwede natin magaya. Sabi ko nga, ang dream ko, I can see people with disabilities in the airport, everywhere. Maski saan sana, nagtatrabaho. Parang glad sila kay Southstar na nag-hire kami ng ganito project po. Ng ganito. Okay, they're very happy na South Star is hiring persons with disabilities. No? Sa mga empleyado po na magkakaroon ng kasamahan na may mga disability, huwag niyo lang silang i-judge kasi meron silang mga kakayahan sila na hindi pa natin nalalaman. Lalo i-instruct niyo lang sila, pwede naman, kaya nila. Wala namang imposible. Hindi po kami saninaw si Sarah dito. Wala na kapag umaga. Pag alas 7 na po, papatak ng alas 7, natin na namin siya. Opo, kasi yung iba, pag pumapasok dito yung mga nakasimangot po, magiging party na agad yung day nila. Lalo na kung may mga, meron nga, yun nga po, mga kamag-anak nila, may mga ganun. Na nabigyan sila ng hope na pwede pala. Sir, ma'am, thank you po sa South Star. No, balik kayo ulit. Sa South Star. The South Star. Thank you. Thank you po. Thank you. Thank you, Sarah. Okay. Art, ikaw na, may katanungan ka kina Ma'am Seni, no? At kay Sir Rudy. Art? Natutuwa ako kasi malaki daw ang sweldo niya. Sa yari siya sa BIR. Joke lang. Well, natutuwa ako kasi yung kapatid ko, hindi pa siya full-time. Doon din sa Shakey's. Galing sa Peri-Peri at saka nanggaling din sa Unilab. Pero ngayon, bumalik na nga sana dahil nag-resume na sila ulit. Anyway, nakakatuwa si Sarah kasi nag-i-enjoy. Pareho-pareho sa kapatid ko, ganyan-ganyan. Very happy at very talagang excited sa mga trabaho at tindak ko. Hindi nyo na kailangan utusan. Sabi nga namin, holiday ngayon walang pasok, ayaw, papasok daw dahil may pasok daw siya. Ano naman yung enthusiasm nila, di po ba, Kuya Rudy tsaka Ate Sedi? Makita nyo sa anak nyo kung gaano talaga sila ka-excited at ayaw nilang umabsent. So, nakakatuwa no? Nanonood daw pala sister ko. Anyway, ayun, basta ganyan sa Down syndrome, importante po talaga natin sila ay ma-include at hindi po sila ma-exclude, no? At maging masayahin po talaga sila. Ever since yung kapatid ko, suportado po yan at ginawa namin baby talaga yon. Ang one thing na iningatan namin sa kanya ay yung kanyang health. So talaga may diet siya, strict diet. Kaya until now, may 51 years old siya. She was born in 1975. Kaya nung panahon na yun, wala pa. Tama po kayo, Ate Seni. Wala pa talaga nung mga panahon na yun. At nagre-research lang tayo sa encyclopedia. So sa inyo po, ito pong pakikipagtungo ni Sarah, ano po yung naobserbahan niyo sa kanya nung time na nagtatrabaho siya at sa mga kasamahan niya ngayon doon sa trabaho? Una po, siyempre po yun nga, sumaya, naging mas responsible. Nakikita po namin na masaya siya na nagtatrabaho siya, gaya po nga ng ibang tao. At masaya siya na maganda ang pakitungo sa kanya ng boss niya at saka ng kanyang mga
kasamahan sa trabaho. At pati po yung mga customers din, Yan, na no, pumapasok ang sabi po sa amin dun sa store, sa drugstore, pag na-absent si Sarah, minsan hinahanap ng mga Totoo customers. po yan. Tama. Nasaan po? Totoo. Okay, sige. Thank you, Sir sabi Rudy, no? Thank you, Ma'am Senny. Sige. Mami Weng, no? Kasi narinig na doon yung yung mga inaasahan or mga mensahe, no, ni Sir Rudy doon sa gobyerno, di ba? sa sa mga kasamahan, di ba? Mami Weng, no, ano yung mensahe mo, no, sa mga kapwa mo magulang at saka sa ating pamahalaan na rin, Mami Weng? Sa kapwa ko magulang nga po, yung sinasabi ko, i-train lang po nila yung yung tawag din yung mga anak nila, wag nilang bebebehin. Kasi may chance naman sila katulad ni Rosan, marayo pa po yung mararating nila na magiging chance nila. Katulad nga po, thank you po rin sa South Star dahil nag-hire sila ng mga katulad na nila Rosan tsaka ni Sarah na at least panatag na po ako bilang nanay na sila na po mawala man na ako sa mundong to, at least meron pa meron ng parang sa akin lang bilang mother, meron na siyang source of income. Pinag-uusapan nga po sa family namin, halimbawa, nawala kami mag-asawa, sino mag-aalaga kay Rosan, ganon. Willing naman po sila magpalit-palitan. Sabi ko, hindi yan mahirap kasi si Rosan, nakagiging katulong yung mag-aalaga, maghuhugas, lahat naman po. At may pera pa, di ba? Ang sa government, kasi nasa DAPO, nung nakita ko yung news ngayon, ngayong week na to na para bang ipinasa sa Senado about autism. Yeah, Autism awareness. Oo, bakit autism lang yung pinasa nila? Hindi ba maraming disability? Dapat isinama nila lahat ng disability, hindi lang autism. Kasi may mga, according sa akin lang yung may mga batang autism kasi mostly napapabilang sa may mga kayang pamilya. Siguro nakikita lang nila kasi hindi halata yung hindi halata sa autism yung kung ano yung disability nila Kasi ang gwapo, ang gaganda, 'di ba? Nahihidden yung nila, yung disability na hidden. Hindi katulad ng DS, kita sa mukha pa lang. Mukha pa lang yung Isa itsura. Oo, sa itsura pa lang. Nalulungkot ako bakit isang disability dapat magkaroon ng inclusion, hindi lang autism, lahat na sana binigyan nila ng chance o pinagtibay nila. Ang dami pera ng gobyerno. Diba? Sir Art, ako yan. ang galing mag-advocate ni Mami Weng Oo, Thank you. Sir Ranil, Sir Ranil, excuse yes. Excuse me lang po. Na umaandar po yung time pero parang meron lang pong hindi nabanggit si Rudy kanina na baka makatulong po sa mga parents na naghahangad makapagtrabaho ang anak nila. So ito po yung experience namin na mga bagay na kailangang ihanda nila yung mga anak nila. Unang-una na po yung personal care. Kasi po maiiwan yan sa workplace, kailangan po alam nila yung sa personal care, yung pag-CR and all. Tapos po yung respect po for authorities like yung mga boss nila, supervisors. Tapos po yung pag-follow ng rules sa trabaho, yung following instructions po tungkol sa trabaho, yung pong honesty, lalo na po kung may mga goods involved na hinahandle sa workplace, saka po yung pakikipag-relate po sa kapwa at katrabaho. Yun lang po. Ang galing. Yes, very ang good, galing. yeah. No? Maraming salamat, Ma'am Senny, na inisa-isa mo, yung mga basic, na value, at basic na trait, Akala hindi lang siya for those with disability. Yes. Kahit, sa mga taong Opo. walang Mga kapansanan. mga Anyway, walang kapansanan. okay. Maraming salamat sa ating dalawang panauhin sa hapong ito, okay? Yung ating mga public service announcement, JM.
Hone your skills, gain experience, contribute to a meaningful cause. Incarnation is accepting interns and OJTs for our Facebook Live program dedicated to promoting the rights of persons with disability. Apply now and let's make a positive impact together. Send your application to incarnation@gmail.com. It's incarnation@gmail.com. INKLUNASYON@gmail.com and address it to Incarnation Core Group through our technical assistant, Joanna Marie David. May mga disability-related topics or issues pa ba kayo na gustong pag-usapan? Ano pang hinihintay ninyo? Makipag-ugnayan na sa Incarnation. Dahil sa Incarnation, laging may inklusyon. Ipadala ang inyong reaksyon, komento, rekomendasyon, or suggestion sa aming email address incarnation@gmail.com incarnation@gmail.com INKLUNASYON@gmail.com and address it to our Incarnation Core Group through our Technical Director, Ina Figueroa. Or suggestion. We would like to thank our sponsors and partners, CBM Global Disability Inclusion, Philippine Coalition United Nations Conventions on the Rights of Persons with Disabilities or PCUNCRPD, INET Philippines, Norfield Foundation, CISO, Philippine Partnership on Children with Disabilities or PPCWD, Liliane Funds, Deafblind Support Philippines or DBSP, Philippine Chamber of Massage Industries for the Visually Impaired or PCMIVI, Provincial Government of Batangas, PIDAO Pangasinan, Regional Associations of Women with Disability or RAWWD Region 1, Mabini Movement, and of course, the ASEAN Enabling Master Plan 2025 Coalition. Thank you. Okay, maraming salamat, no? Lalo na sa ating mga panauhin, si Ma'am Seni at saka si Sir Rudy. Siyempre, si Mami Weng, isa sa mga Sir, paborito kong magulang ito. Okay. Sir, addition. Mm. May naipasok na po wala ako addition sa Down syndrome na Mandaluyong. May naipasok akong 2 pa sa Shakey's. Wow! Galing naman. Congratulations! Okay, siguro Okay. next time may imbitahin natin sila na ulit, no? Oo. Sir Art. Pero ang focus Yes. naman nito Oo. ay talagang on Okay. employment. Yes, that's sige. right. So, maraming salamat sa ating taga-sunod, no, sa ngalan ng aming mga katropa dito sa Inklunasyon. Sa darating na March 21, no, ating ipagdiwang ang World Down Syndrome Day na ang theme ay Together Against Loneliness. Pero napag-usapan natin, no, sa hapong ito, no, sa karanasan ng dalawang pamilya na nagsimula talaga, no, ang tinatawag natin na pagtanggap, no, ang inklusyon sa kanilang pamilya. At yon ay unti-unting tutungo sa paaralan, sa komunidad, at sa kanilang pagtatrabaho. Nakita natin sa kanilang kwento kung paano nila inihanda ang kanilang anak para masimulan at makamit ang totoong inclusion. Sir Art, no, ang naramdaman na kalungkutan ay hindi lang sa individual with disability or sa individual with Down syndrome. Kasama rin minsan dito ang pamilya. Ang pamilya na merong kasapi na may kapansanan. Pero isa itong challenge, no? Sa pamilya, sa kamag-anak, sa komunidad na titingnan natin, no, na ang lahat ay kasama, no? Isa tayong
pamilya na naglalakbay para tumulong din sa bawat isa, no? Ano man ang estado natin sa buhay, nasa lower strata tayo, nasa middle strata tayo, na sa higher strata tayo, no? Let's start, no, to build bridges, no? Para mas magiging katanggap-tanggap ang lahat ng miyembro ng ating pamayanan, no? Isa itong calling, no, sa ating lahat para matamo natin ang totoong inklusyon, lalo na sa mga tao at mga pamilyang kay may miyembro na may kapansanan. Yes. Dahil no, dito sa inklusyon, yan yung ating ina-advocate, no? Dito sa inklusyon, naniniwala tayo na dapat lahat ay sama-sama. Dito sa inklusyon, no, tayo ay naniniwala na walang maiiwan. Dahil dito sa inklusyon, ang ating sigaw, inklusyon, now na. Now na.